Binulabog ng bomb threat ang mga empleyado ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa East Avenue, Quezon City ngayong umaga. May report si Glenn Huego ng Super Radyo DZBB. Glenn? Cedric, positibo na isang granada yung natagpuan sa comfort room ng mga lalaki sa ikatlong palapag o third floor ng tanggapan ng LTFRB dito sa may East Avenue sa may Quezon City. Nakita ito ng janitor ng ahensya na nagpakilala lamang sa pangalang Jomar. Natagpuan yung granada sa cover o sa takip ng flasher ng toilet at ito ay isang MK2 grenade. Batay na rin sa kumpirmasyon ng Quezon City Police District Bomb Squad. Ito ay nakabalot ng tape at binabanggit kanina ni Superintendent Limuel Obon ng QC Station 10 na sinasabing posibleng nananakot lang talaga yung naglagay ng granada doon sa may toilet ng mga lalaki sa third floor nitong tanggapan ng LTFRB. So ngayon kanina binabanggit ni LTFRB Chairman Winston Hines na tuloy pa rin yung magiging operasyon o mga transaksyon dito sa LTFRB matapos na nga rin ma-clear ng QCPD itong lugar. Pero ang problema ngayon yung ilang kawani nitong LTFRB ay natatakot na magpalikan nga matapos yung bomb threat. Unang natanggap yung bomb threat kaninang 9:30 ng umaga itong si Mrs. Daisy San Andres ng admin office ng LTFRB at isang lalaki yung tumawag sa kanya at sinabing maghahagi sila ng granada. At makalipas nga yung mahigit isang oras ng paggalugad ay natagpuan yung isang granada sa may CR ng lalaki sa third floor nitong tanggapan ng LTFRB. Yan muna ang pinakauling balita mula pa rin dito sa LTFRB, Cedric. Yes, Glenn, ano yung final decision ng LTFRB? Kasi ang sinabi mo is merong magpapatuloy yung kanilang operations pero natatakot yung ibang mga empleyado dyan. So ano, ang magpapatuloy ba yung opisina nila ngayong araw? Magpapatuloy, yung binabanggit, bali ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko rito, sitwasyon dito, sumitsiyempo lamang itong si Winston Hines, yung chairman ng LTFRB, pero sa nauna ng panayam, binabanggit niya na magpapatuloy yung transaksyon ngayon dahil marami raw silang mga naiwang trabaho nitong nagdaang undas. At pero, yung ilang kawali ng LTFRB talaga kanina, nakausap ko, sila ay atubili na bumalik pa sa trabaho dahil 2 beses nagkaroon ng tensyon. Nung una, nung nakatanggap sila nung bandang alas 9:30 at yung pangalawa, nung biglang kumpirmahin ng janitor na mayroong isang granada doon sa toilet ng mga lalaki sa third floor nga nitong tanggapan ng LTFRB. At kanina rin, inarekomenda rin kasi ng QCPD, itong si Station Commander, Superintendent Limuel Obon ng Station 10, na pwede naman na magbalik matapos na nga nilang ma-clear itong lugar. Cedric? Okay, siguro paalala rin sa mga kababayan natin na pupunta sa LTFRB. Sa ngayon po ay patuloy po ang operations dyan sa LTFRB. Maraming salamat. Cedric, may dagdag ko lang dyan. Pero sa ngayon, habang nag-uusap tayo, ay nasa baba pa rin itong mga tauhan ng LTFRB, kanilang mga kawani. Pero nag-desisyon kanina sa naunang interview dito kay Chairman Winston Hines ng LTFRB ay magpapatuloy ang transaksyon dito sa kanilang tanggapan. Cedric? Okay, maraming salamat. Glenn Huego ng Super Radyo DZBB.